So Domingo kadto, December 10. Ibalik si Juan Diego sa siyudad na puno na sa kaitan. Bihangyo siya sa nakapagkita sa obispo sa ikaduhang nga higayon. Atong tumura, medyo lahi na ang aura sa sulod sa nawang sa obispo. Ang usa ka, ang una nga kahitan sa pagpaminaw, nailisa na o pagduda. Ang obispo, ipaguntana ang pobre nga mag-uma. Ipaguntana mahitungod sa pagpakita sa mahal na Birhen, ang eksakto na oras sa iyang pagpakita. Ito ba kininuan Diego ang kada pagutana apan dili paghapon iko para sa obispo. So giingnan ni Bishop sa Baraga si Juan Diego na ang pulong sayon ra isulti apan lisod tuhuman. Kung nagpakita kanimo ang tinuoray nga gina sa langit, kinahanglan tong pruweba. Pangayo og timailhan na siya gayon ang iyang isulti. So, isanong si Juan Diego. Libiya siya sa palasyo nga determinado. Apan sa iyang paggawas, ang obispo misugo sa iyang sulugod na sundan si Juan Diego. Kung asa siya padulog, kinsa ang iyang mga istorya. Nagduda ang obispo nga si Juan Diego makikita sa mga mudaon sa simbahan o kasya nagbuhat ng mga pagano ng mga ritual. So gisundan nila si Juan Diego, si Juan Diego sa mga sulugod sa obispo. Gisundan nila siya sa dalan pagawa sa syudad. Nakita nila siya sa tulay tungkol sa bungtod sa tipiya. Kung sakalit lamang nawala sa ilang pananaw si Juan Diego. Dili na nila siya makita, bisan pa o giunsa na nila magpangita sa iya. So sa kapakyasan sa mga gisugo sa obispo, nasuko sila. Ibalik sila sa obispo o iyang giingnan ang obispo nga si Juan Diego o sa kabakakon o tigpakarotingnon. Ilarang tumutumo ang istorya ng ilang tinon. Ilang isugyo sa obispo nga kung bumalik si Juan Diego, kinahanglan siya sa una. Apa si Juan Diego wala nawala. Nakikita siya pag-usap sa mahal na Birhen o iyang sugilo ng hangyo sa obispo nga mga timailhan. Naminaw kaniya ang mahal na Birhen o kalma amingon kaniya. Maayo ka na akong anak. Balik din niya ugma o akong ihatag ang timailhan na iyang pangayo. O gibali na ako nga ibati nga gantihan ka sa imong mga kahapon o sa imong pagpakabala. So, niulit si Juan Diego nga malipayon tungod sa saad na mga kanipulungan. So, sa sunod adlaw, Lunes, December 11, wala matungan ni Juan Diego ang pagbalik ngadto sa mahal na Birhen. Tungod kay sa pag-uli niya, iyang uyuan na si Juan Bernardino, ang maumahaw na gayon na iyang paryente, nagsakit. Taas kay ang iyang hulanan, kung imbis na mubalik si Juan Diego sa tipiya para makikita sa mahal na Birhen, siya minataw para makita ang doktor para matambalan ang iyang hulanan. Sa paglabay niya ng gabion, ang hintang sa iyang uyuan na si Juan Bernardino misabot ang iyang sakit. Sa adlaw na Martes, December 12, ang iyang uyuan na naana sa delikadong kahimtang o nakungaw na sa pamatayon. Iyang isugo si Juan Diego na magbuhaw paring para siya mangumpisal o magpahilo. Si Juan Diego minakaw mapumot sa kasuko. Natunga iyang unang-una sa iyang isaan sa mahal na Birhen kung ang pagluwa sa kanak sa iyang uyuan. Kapag niya sa bungtod sa tipiya, adunay nahunaan ni desisyon si Juan Diego. No, maulaw sila sa mahal na Birhen kay wala man siya nakabalik sa adlaw. Nagkitakda para makikita kontro sa mahal na Birhen. So, dili siya gusto nga malangan o sa imbis na sa naandan nga dalan siya muagi, siya mituyok sa pikas bahin sa bungtod. No? Kaya nahuna-huna siya, basi makita siya ng mahal na Birhen, maulaw siya.
Kaya wag man siya nakatuman sa ilang sabot. Sa iyang una nga kung agi siya sa naandang na dalan, base makita siya sa mga birhen, o tawgon siya. No, mas importante sa iya na makakuha og pari. Iya gayon nga tumano ang hangyo sa iyang buhay. Sa iyang paglikay sa naandang nga gianan, iya gihapon nakita ang mahal nga birhen. No, nga panaog para makita kaniya. So gipangutana siya sa mahal nga birhen. Kung sa'y nagtabo, pinanggat din anak. Nangutana ang mahal nga birhen. Ahamon ka padulong. Puno sa kaulaw, didapa sa Juan Diego. O iyang ipahibalo ang mahal na birhen na hitungod sa iyang ulipan. O misaad siya na paghuman niya matuman ang sugot sa iyang uyuan, bupalik siya para ipadayon ang iyang misyon. O magdala sa hangyo sa obispo nga mga timailan. Ang tubag sa mahal na birhen ni atong umura ang pinaka-kauyukan sa mensahe sa Guadalupe. Ang pulong nga niulan na sa 5 na kasiglo nga naghatag ng kahubayan sa milyon ng mga tao sa tibok kalibutan. Bituto kaniya ang mahal na birhen na puno sa paghigugma o pinili. Paminaw o isir-sir sa imong kasing-kasing. Ayaw tuguti na adunay maghatag at kahadlok o kabalaka kaniya. Ayaw tuguti na magsubo ang imong kasing-kasing. Ayaw hadluki ang balatian na nahigaguman sa imong tuyuan. O ang lain pang mga balatian o mga pagsulay. Ania ako ang imong inahan. Ania ka sa dandong sa akong pag-abuha. Ako ang tuburan sa imong kalipan. Ania ka sa panong sa akong palubot, ilalong sa mga gusto sa akong mga bukod. Aduna ka pa'y ikinahanglan? Ayaw itugot na aduna pa'y maghatag kanina o kabuod kapatid. O ka na, pinakamensahe sa Our Lady of Guadalupe. Lingon si ang Inang Maria ang imo uyuan, dili mamatay sa iyang palapit. Sabi nga siya karon maayo na. So ni atong tumuran ay Banal Juan Diego na paghuman nga ang iyang uyuan na si Juan Bagatino na ayo sa iyang sakit. Tungod din si Juan Diego andam na. Ang iyang pagtuo na likon, kung andam na siya nga ipadayon o dalon ang imainhan ng gihangyo o gipangayo sa obispo. So mga kaisunan, kasing-kasing ni Juan Diego na naana sa tumang kanina, wala na ang kabalaka. Tungod sa pasalig, nagihakap sa ilang Maria. Ang mga pulong sa mahal na birhen, naghatag kaniya o pagsalig, may tungod sa kahintang sa iyang uyuan, kung napuno ang iyang kasing-kasing sa wala na'y pagduda kapag tuwa. Andam na siya nga padayon sa iyang misyon. Mingo siya nga muadto siya o makikita sa obispo para ipakita sa iya ang timailhan na iyang ipangayo aron siya ito. Ipahiyong kaniya ang mahal na birhen o mihatag kaniya o pahinumdo. Akong anak, mingo siya. Saka sa tungo sa bungtod, sa katong lugar na ako nagpakita kanina o mihatag sa imong kaka. Imo makita dito ang bulak. Pupua ang mga bulak o data hindi. Wala magpaduko si Juan Diego. Apa siya unahuna adunay mga pangutana. December katong tumura. Ang kabukturan sa Mexico sa niadtong panahon mala ug bugnaw kaayo. Ang bungtod sa tipiya kasagaran walay mga tanong o kini batuon kaayo. Mga kaktos lamang ang pwede mapuwi sa katong tumura. Ang giingon nga adunay mga budak pinabina sa tiliwala sa kabugnaw dili kay posible. Naliwala sa mga paguda gituman hapon ni Juan Diego misulti sa mahal na birhen. Mitunga siya sa bungtod o sa pag-abot niya sa tumoy sa bungtod. Dili siya makatuo sa iyang nakita. Ang lugar na unta walay mga tanong o batuhon kahimo nga paraiso nga puno sa kanila.
Sa atubangan, ang daghan ng mga bulak ng kadaiyang klaseng ulo. Basa sa hamog, nga puno sa kahungod. Kung di lamang kini ordinaryo lang ang mga bulak, kini ang gitawag ng Castilian rose, ang rusas na gikan gayon sa lugar ni Bisya Sumarakan. Bulak na dili makita sa Mexico o dili gayon mamulak ni atong klase nga panahon. So puno sa nakurat o kalipay si Waldigo nanguha sa mga bulak para dalhon. Yang ini dibungkos sa iyang tilma. Ang tilma kasagaran na isulob sa mga Aztec na mahumo o sa kayanong ng kasuutan. O sa kini ka saknot nga panapod nga hindi mo gikan sa agabing katanong. O sa kasapnot o paratuhon nga klase nga panapod. O ang inaani ang klase nga tilma na di ramadang. Bulongkan lamang kini o dapulo hangtod 20 katulad. Ang tilma nga gisuod ni Waldigo dunay duha ka bahin nga gitahi kini sa tuna para isuod lamang murag kaluto. Ug iyang gipuno ang tilma sa mga humot pindot kaayo ng mga rusas nga gihimo niyang buke. Pagkahuman nagkanaog siya sa buntod ug gibalik ngadto sa mahal nga Birhen. Nagulat kani ang mahal nga Birhen. O sila nakita niya ang mga rusas, iya kinigikuha sa iyang mga balaang kamot o iyang hindi ipahimutan sunod sa tilma o itabunan sa panapton sa mga kamot ni Juan Diego. Akong anak ningon siya, ang kinigtumpok sa rusas mao imailhan nga imong danhon adto sa obispo. Ingnon nimo siya nga ako sa akong ngalan, iya ang pagtubanon ng akong ihambon. Ug ikaw nga akong sinugo, akong ihatag kanimo ang akong tipo kabagsad. Ipahingluan ko ikaw na ayaw gayon ablihi ang maong panapton o ipakita kung bisan isa ang mga rusas na imong idala. Ipakita lang ini diha sa presensya sa obispo. Dala ang importante kaayo ng mga dagdon, si Juan Diego gikan para moadto sa Mexico City. Dito mura puno sa paglaom si Juan Diego. Dala ang ibailhan nga ipangayok sa obispo. Sa pag-abot niya sa Mission Palace, ang tigbantay sa puntahan o sa ang sulukon sa obispo, itagpo siya mapuno sa pagduda o pagkairita. Para kanila si Juan Diego sa kasamukan o pagkakon nga lumal nga isgutan sa iyang mga kabukan. Okay? Nachismis na ba yan si Juan Diego, no? Sa mga sulubuan sa obispo. Tila siya ipahulang ng tugay, wala niya siya ipakiaki. Pero di na mabaliwala ang usapang tulang niya ang kahumot na nagagikan sa tilma ni Juan Diego. So naintriga sila, busa, minuo sila, kung misulay pag-tiklik, kung sa ang gitaguan ni Juan Diego. Nahinunduman ni Juan Diego ang ingon sa mahal na Birhen, kung sa iyang ikampos ang iyang ginala. Ang mga sulubot sa obispo, misulay pag-uplot sa mga rusas. Sa diha na ina na o tagabuton, adunay kang pinalahan na naitabo. Ang mga bulak, hindi na tinuod na bulak. Bulak ay naman ini na limpating sa iyang uso. So sa ilang kapatyasan, ilang itabo sa obispo ang mga pagitabo. Isumbong nila sa obispo na para kinibiging maayon na pabatasin Juan Diego kung nahitabo sa mga bulak. So pagkadumaw sa obispo, iyan nasabtan na medyo seryoso na nga ang sitwasyon. So yan itawag si Juan Diego, isulod si Juan Diego sa lawa kung asa na gulat ang obispo, kauban sa iyang interpreter nga si Juan Gonzales. Pinuhod si Juan Diego at tubangan sa obispo. Yan isugidon ang tanang pangitabo, ang iyang pagpangita o parit para sa iyang inuan ay ang pagkahimaman sa mahal na Birhen. Ang mga bisaad nga pagkaayo sa iyang inuan o sa katapusan ang gisugo kaniya sa tumoy sa bungtod, ang milagro sa mga rusas, isip o sa kalibat. Lord Bishop, ingon si Juan Diego, ako nga nagbuhat, akong nabuhat ang imong sugo kanako. Ani ang kalibaton, dawat at ini.
usa ka suling na higayon, iablihan ni Juan Diego ang inlano ng pilma, nga iyang hitapos diha sa iyang buhay. Ang mga Bulawano, Castilian Roses, Prisco basa sa hamog, nahulog diha sa salog ug napuno ang mawag sa hinabihang katulog. Pero dili ang mga rosas ang nakadakop sa mga matas sa mga anaan nito. Sa pagkatalag sa mga rosas, adunay katingalahan na hitabo. Sa gaspang kaayo nga palapton nga suot ni Juan Diego, ang imahe ni Tibaw o katingalahan na hipatik sa panahon. Kini ang bulagway sa kanya ka babae na iyang himamak sa buntot sa titiya. Sa kabahayang imahe na diyay buhit ng mga kulot o kaanya nga talagsa. Si Bishop Sumaraka ug ang tanan nga naning tumiluhon idubanan sa puno nga katingala, pagyugbo o pangayong pasayo tungod sa ilang panapagpo. Ang obispo na nagluha ang mga mata nag-ampo o nangayong pasayo sa iyang wala pagtuki. Niya hinahinay nga mitindog siya. Yang gihubad ang pilma nga nahibati ang imahe. Uyang iningidada nga puno sa pagtahod ngadto sa iyang pribado ng kapilya. Ang imahinhan na gihatag dabaw pa kini sa gipangayo sa obispo. Dili lamang kini imahinhan, usa kini nagasa. Ang hulagway sa inahan sa Dios nagpabilin sa Bishop House si Juan Diego ni Adto Natawa. Kung sa sunod nga adlaw Miyerkules, December 13, ihanglos si Juan Diego sa obispo na dadon siya sa lugar kung asa napakita ang mahal na Birhen sa Tipiya. Kung asa gipangayo sa mahal na Birhen na itukod ang iyang simbahan o nanghimon sila og prosesyon. Ang mga pagitabo ibanilog sa tibok syudad ug ang katawhan nagtapok para makita ang lugar asan hitabo ang binagyo. Pagkahuman ang ayaw probinsya si Juan Diego para tuhawon ang iyang iyuan ng iyang ibiyaan ng kapatulog. Ang obispo namugos nga pabanan si Juan Diego. Sa pag-abot nila sa balay sa iyang iyuan, nakita nila si Juan Bernardino nga nanasa manimsog na panglawa. Ug ang uyuan ni Juan Diego misaysay sa maong kaknaan ang mahalaga Birhen nagipaghimaman ang Juan Diego kung sa kamaan niya nga babae na pakita ko kaniya o iayo siya. Ang babae na nag-istorya ang Juan Bernardino ipadayag po sa iyang tumong nga milagroso na imahe nga inuhon sa ngalan na Maria sa Guadalupe. Pero kani pangalan ang aghat o mainit nga debate. Kay ang Guadalupe usaman sa pangalan ng Espanyol na nahila sa usa ka sikat ng Marian Shrine sa Extremadura. Ang Koreana sa daghang mga Espanyol nga misakop sa Mexico. So nagpilala sa Tagliano nga ang pangalan ng Maria sa Guadalupe. Nano ang mahal na Birhen na naging istorya sa pinulungan na nawatin o nga sa Espanyol na pangalan. Daghang mga eksperto nagato nga si Juan Bernardino nagagamit sa pulungan na nawatin sa iyang pagkadungog dili Guadalupe. Apan medyo pareho ang tulong ang Guadalupe. Sa nawatin, ang tanat nagahulugan ng hanas. O ang suko nagahulugan ng dugbukon o tumban. Buot ipasabot nga siya nga mitilpil sa hanas. Para sa mga aslit, ang hanas sa kagamhanan na simbolo na gigamit ngadto sa ilang mga Diyos sama ni Kinsal Kuwate, ang halas na adunay panagito. Sa pagkaduwag nila ang mahal na Birhen nagpakita na siya ang mitilpil sa hanas. Usa ka mensahe sa usa ka dako nga gabong, hindi posible ang katapusan sa usa ka kulto na nagsimba sa Diyos-Diyosan sa mga pagano na imo o paghanap ng tao. Kay kabalo kita sa practice sa mga Aztec,
i-practice sila og human sacrifice. Mga bata nga ilan. O maupili na nakita iha sa pangalan sa inang Maria. Siya ang para sa kanila ang nakahulugan kini na siya ang nipili sa anas. Yun na, kini usa kay bato sa bagong sinugdanan. Dalang kini ang kagubol nga dili sa mga mananakop kundi dala ang malumo nga pagpaampit sa usa ka ilaha. Kini ang katumanan sa kitab nga sa libro sa Henesis sa dihang Ginoo ingon sa anas. Adunay padayon ang panagpangit kalimong sa babae. Sa imo makaliwat sa ilang mga anak. Iyang dugbukod ang imong ulo. Si Bishop Subaraga sa dayon, ibalhin ang sagrado nga pinamagitan sa iyang pribado nga kapilya ngadto sa dako nga simbahan para makita o makasidunglan sa dayon. Ang tibok syudad nagpaya, Espanyol o mga luman, mga mananakop o mga nasakop naghiusa sa pagsimba. Ang imahe na himosentro sa espiritualidad sa bagong panahon. Sunod lamang sa amubo nga panahon, ang pagkatungkol sa una nga kapilya, isugda dito sa puntod sa tipiya, sa saktong lugar na iingon sa mahal na Biyernes. Ang milagro nagmalapos